Alam nyo ba na dati kaya pa nating bumili ng mahigit 2,400 XRP kahit average lang ang ating sahod? Pero ngayon, parang pangarap na lang ito para sa karamihan. Sa video na ito ay alamin po natin kung bakit halos imposibleng bilhin ang 2,400 XRP sa panahon natin ngayon, lalo na para sa mga average na mamamayan. Kaya pag-uusapan po natin ang biglaang pagtaas ng presyo ng XRP, gaano po ito katinding kumilos kumpara kina Bitcoin at ibang altcoins, at kung ano po ang kahulugan nito para sa atin bilang mga small investors dito sa Pilipinas. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, sa mga nakaraang buwan ay tuloy-tuloy po ang pag-angat ng presyo ni XRP. Kung dati ay sinasabi ng iba na pabigat lang sa XRP, ngayon siya na ang isa sa mga pinakamatunog na pangalan dito sa crypto market. Ngayon pong July 2025, sa XRP ay lumobo ng mahigit 54%. Samantalang si Bitcoin naman ay kahit umabot na sa kanyang all-time high na $123,000 ay umakyat lang ng 9.41% ngayong buwan. Pero ito po ang tanong, kung sa XRP ay ganito na kamahal, kaya pa ba talaga ito ng simpleng empleyado? Ayan mga ka-crypto, sa XRP ay tumatag na ngayon sa presyo na $3.48 kada isa. At kung gusto mong bumili ng 2,446 na XRP, kakailanganin mo ng halos $8,516. Ayan, $8,516 o mahigit 493,000 pesos po yan kung i-convert po natin sa ating pera or Philippine peso. Ayan, kaya ang mahal na nga. Halos kalahating milyon na. Kaya grabe, di po ba mga crypto? Halos kalahating milyon na ang kailangan para lang makakuha para lang makuha ang dating standard bag ng isang crypto holder. Dati-rati ay kayang-kaya ito sa ilang buwan na ipon lamang, pero ngayon ay napakahirap na nga. Ayon po sa datos, 25% lamang daw ng mga Amerikano ang may higit $2,000 sa kanilang ipon. Ang masaklap 21% ay may ipon lang na nasa pagitan po ng $1 hanggang $250. At 19% naman ay walang ipon kahit kusing. Yan, kung isipin natin kahit ang mga nasa US na may mas mataas na sweldo kaysa sa karamihan dito sa Asia ay hirap nang bumili ng 2,400 na XRP. Kaya paano pa kaya tayo rito sa Pilipinas? Yan, ang average po na sweldo ng isang Amerikanong manggagawa kada buwan ay nasa mga $5,500. Pero ang kanilang gastos ay halos umaabot po sa $4,641. Ayan, $4,641. Ang ibig sabihin po nito ay kung magsasakripisyo po sila at mag-iipon ng sobra, aabutin po sila ng halos 10 months or 10 buwan bago makabili ng 2,400 na XRP. Ayan. Mas matindi pa ang sitwasyon sa bansang UK sapagkat ang kanilang sweldo roon ay nasa 2,800 pounds. Ayan, pounds ang kanilang pera dyan. Pero gastos po nila kada buwan ay umaabot po sa 2,600 pounds. Kaya aabutin po sila ng mahigit 2 taon or 2 years bago makakuha ng parehong halaga ng XRP or 2,400 na XRP. Ayan. Kung babalikan po natin ang nakaraang taon, sa XRP ay nasa mga presyong 0.49 lamang. Nung mga panahong ito, ang 2,400 XRP ay mabibili lamang sa halagang $1,200
or nasa mga 69,000 pesos po yan sa pera natin. Mas madali pong ipunin, mas abot kaya. Pero ngayon halos 7 beses na ang itinaas ng presyo ng XRP. At ayon sa mga eksperto, hindi pa raw ito tapos. Possible pa raw itong pumalo ng $5 to $10 sa mga susunod na buwan or taon. Bagamat mahirap na pong bumili ng 2,400 na XRP ngayon, hindi ibig sabihin ay wala na po tayong pag-asa. Sabi nga ng ilang mga crypto analyst, kahit maliit na halaga lang ng XRP ay pwede pong lumaki sa hinaharap kung tama ang ating timing at long-term ang ating mindset. Hindi mo kailangang bumili ng libo-libong XRP. Kahit 100 or 200 XRP lang, basta't may tiwala ka sa technology at future na XRP. Maaari ka ring makasabay sa potential bull run nito. Ayan, kaya para po sa mga ka-crypto natin dyan na baguhan dito sa mundo ng crypto, ay huwag pong mawalan ng loob. Oo, mahal na po sa XRP ngayon. Pero, hindi mo kailangang bilhin ang buong 2,400 na XRP. Ang mahalaga ay nagsisimula ka kahit sa maliit. Mag-ipon, mag-aral, at maghintay ng tamang panahon para pumasok sa market. Minsan, mas okay na maging consistent buyer sa mababat mataas kaysa naghihintay na lang lagi ng perfect timing. Tandaan po natin, time in the market beats timing the market. Ayan, sa kabuuan ay hindi na po madali ang bumili ng malaking halaga ng XRP. Pero kung isa kang bagong investor, tandaan mo ito. Hindi ang laki ng hawak mo ang magpapayaman sa'yo, kundi ang tamang diskarte, sapat na kaalaman at pasensya. Huwag mong pilitin ang hindi mo kaya. Ang mahalaga ay nagsimula ka. Kahit sa XRP ay nagsimula na rin sa wala bago po siya naging ganito kalaki. Baka ang maliit mong investment ngayon ay siyang maging susi sa iyong financial freedom bukas. Kaya kung seryoso ka po sa crypto, huwag kang mawalan ng pag-asa. Mag-aral, mag-ipon at maghanda. Baka sa susunod na bull run, ikaw na ang magsasabi na buti na lang nagtiwala ako kay XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.